Nako, breaking news, kikilabutan kayo sa nangyayari ngayon at sa inyong maririnig, no? Mike Defensor binunyag po yung mga talagang kanyang mga nalalaman. At dito, Attorney Baligod, napakagaling. At talagang dito nyo masasabi, matalino tong si Baligod, no? Talagang hindi lulusot yung mga palusot at yung mga pagtatakip na ginagawa nila dito sa 18 Marines. Ngayon lang tayo nakakita ng ganito, no? Na lahat ng sinasabi ng mga to, 18 Marines, ha? Detalyado, sa pamamagitan ni Baligod, ha? Ngayon, samantalang ang isa kanila, yung kanila, sila Pinky, yung ibang otoridad, sinasabi nila, hindi totoo yan. Sapat na yung ganong salita, discredit, di totoo, destabilization, ganyan, yun lang kanilang kayang, yun lang ang ginagawa, yun lang effort nila. One word lang, isang paragraph lang. Hindi totoo yan. Sinungaling yan. Yan lang, kaya nilang gawin. Pero patunayan yung sinasabi nila, hindi nila kayang patunayan. Bakit? Ayaw nila mag-conduct ng investigasyon. No? Walang pinagkaiba yan doon niya. Sabi ko, nahulihan mo ng karnap. No? Tapos may tumistigo, sir, ako, testigo ko, nahuli ko ng karnap. Tapos sabi mo, hindi totoo sinasabi mo. Parang ganon. Kasi kriminal yung tao. Hindi porket kriminal yung tao, hindi mo sasabihin, hindi naman kriminal to mga to eh. Palagay natin may kaso, hindi mo na paniniwalaan? Ganun ba yon? Napakadali pala magsinungaling pag testigo ka pala, no? Tapos yung iba gagawin yung gagawin yung Witness Protection Program, WPP, lalagay nyo sa witness sa para mabigyan ng protection, antitindi nyo, no? Pag tinuturo na si Tambaloslos at ang amo nyo, ganito gagawin nyo. Ayaw nyo bigyan ng protection, ayaw nyo pahalaga yung sinasabi, pero pag yung tao hindi magtuturo kay Tambaloslos at doon sa amo nyo na mahina, weak, ang gagawin nyo, iaano nyo, sige, ito kayo, witness protection program tayo. Antitindi ng mga to, di ba? Huling-huli na kayo, harap-harapang ginaganon nyo tao. Di ba? Talagang ginagalit nyo taong bayan eh. Kaya ginagawa nyo eh. Ito po, pinasok po yung isa sa tatlo sa mga 18 Marines, pinasok po yung bahay. Hindi natin alam kung anong gagawin doon o tinakot na nila o agurgurin nila, no? Papaigan po natin si Mike Defensor at si Atty. Baligod. But for us to be investigated initially by the investigative body, yun ang mali. Kami na bigla may kasalanan. Nag-file ka sa piskal, nagreklamo ka, sinabi mo yung katotohanan sa pagnanakaw dito sa gobyerno, pagkatapos ikaw inimbestigahan, parang di ata tama. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Di ba? Ikaw nagsasabi ng, alam mo, pag may nagsabi, sabi ng mga bangag vloggers, hindi totoo sinasabi niyan. Bakit? Patunayan mo muna siya, sabi mo totoo. Paano niya papatunayan totoo siya, sabi niya? May higit pa ba sa isang bagay na magpapatunay sa kanya sinasabi, maliban sa kanya sinasabi at mga ebidensya ay pinakita? May higit pa ba doon, maliban sa investigasyon na gagawin ninyo? May higit pa ba doon? Ang gusto niyo may bumaba na isang anghel na mula kung saan magsabi, eto, ganito, gusto niyo gano'n? Sige nga. Ano ba kulang? Sabi ng mga ibang, kahit sabi ng INC, ano ba kulang? Ano ba gusto nyo? Pinky, ano ka ba? Makaramdam ka naman. Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends... Tapos sabi, bayaran daw ako. May bayaran bang ganito mga tuwiran? Sige nga. May bayaran bang malalim mga tuwiran? to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interviewin kayo, patatawag kayo, investigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Nagkaroon kami ng nung paunang pananalita tungkol dun sa sabina nila. Kasi ang sinasabi namin, ang gusto nyo lang namang i-establish ay yung identities namin. That was part of the deputization of the ombudsman. Kaya yung mga 18 Marines na nandun din sa loob, nagbigay na ng ID sa babae. Government-issued ID. Pati yung serial number, hawak na Atty. Levy Baligod. Ngayon, in my case, in particular, ang sabi nga ng abogado ko, sabi niya, ano ba yung ano yung ini-establish ninyo? Nandito naman si Mike. So, hindi niyo ba kilala? Kung kilala niyo naman, okay na. Ito sabi nila, si Mike kasi DDS yan eh. Kumakapit sila sa DDS, pati si Pinky yata eh. Utak ng na yun eh. Kumakapit sila, akala kasi nito, DDS to, destabilization to.
mali. Siguro magiging simpatya lang sige, palagay natin itong dalawang si Topacio sa kasi si Mike, no? DDS. Ginagawa nila to para madiin ang Marcos. Sige, palagay natin gano'n nangyayari. Pero, yung 18 Marines ba, hindi nyo iimbestigahan? Wag na lang itong dalawa eh. Wag na lang itong dalawa. Wag itong Topacio sa kasi Mike. Wag na lang itong dalawang pansinin nyo. Yun na lang Baligod. Wag na lang si Baligod. 18 Marines na lang. Wag na lang 18 Marines, yung sinasabi lang nila. Wag na yung ibang sinasabi nila, yung kakarampot na sinasabi lang nila. Wag na, except na natin si BBM na nagdala yung mali-maletang pera, pati kay Sandro. Wag nyo na isali yun. Wag nyo na isali yun. Yung bang sinasabi nila na nagkakot silang maleta, pinakita sa picture, hindi nyo ba iimbestigahan yon? Yun na lang eh. Wag na lang. Pinakamaliit na pinakamagaan na lang gusto nyo. Ayaw nyo pa rin? Bakit kaya? Bakit? Alam nyo may pupuntahan kasi kung saan. Hanggang doon lang kasi yung limitasyon nung sa Hindi ako may sabi niya may dala ng baga. Ayan sila. Nakaraan sinabi nila. pina na binigay ng ombudsman sa NBI. Attorney Topacio? Yes, oo. Kasi alam nyo, etong kinakataka ko nagulat ako. Kasi kami naman nag-cooperate. Diba sabi ko, out of respect to the institution, may sabina, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist, wala kami tinatago. That papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi, with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligod, pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Di ba? Kaya very suspicious po ito and very alarming itong ginagawa nila. Na isasabihin na nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko nga sa kanila, Tingnan mo dire-diretso yung salita nila. Hindi sisinungaling. Ganito ba yung sisinungaling? Ganito ba yung mga taong naglalatad ng ebidensya, may picture, may kwento sila, may affidavit sila, yung NBI pumunta yung mismong nagnotaryo sa kanilang affidavit at pumunta pa sa NBI, siya mismo nagsabi ako ng notaryo. Hindi niyo pa rin paniniwalaan nyo? Kompleto na? Kay Gutesa nakaraan hindi niyo pinaniwalaan. Eto, hindi niyo ba paniniwalaan to? Ha? Wag natin setang paniniwalaan. Wala pa do. Wag muna. Hindi nyo ba iimbestigahan to? Kompleto, may ID, may serial number, lahat ipinipresenta. Ha? Sabi nila 18 Marines nag-iimbento daw. Meron ba naman nag-iimbento, pinipresenta lahat sa'yo? Pati buhay, kaluluwa niya, kulang na lang ipresenta sa'yo. Meron ba naman nun? Mag-isip-isip nga kayo mga bangag vlogger. Kaya sa debate, di mananalo itong mga to. Meron ba naman ganyan? Halimbawa, example, pumasok ka sa isang bangko, may dala kang kutsilyo sa likod, may wala kang dalang kutsilyo sa likod, wala kang dalang kutsilyo pala. Yung iba nakapkapan, hinuli, pinosasan. Tapos ikaw, na sinasabi mo, wala akong dalang kutsilyo. Kapkapan nyo ako. Nagpresenta ka na, kapkapan nyo ako, hubaran nyo ako doon sa kwarto, hubaran nyo ako, i-extray nyo ako, tignan nyo kung may dala akong armas. Sasabihin sa'yo ng bangag vloggers, o kaya sabihin sa'yo ng mga ayaw sa'yo imbestigahan ka. Hindi, may baril kang dala, may kutsilyo ka. Wala nga akong dala kapkapan nyo ako. Nagpe-presenta na yung tao sa'yo na kapkapan mo siya, imbestigahan mo siya, ayaw mo pa rin imbestigahan siya. Pinipilit mo pa rin, wala, hindi, may kasalanan ka, wala. Ganun gusto mong gawin. Ito nangyayari ngayon. Simpleng bagay lang, kapkapan mo lang siya. Kapkapan mo, x-ray mo, hubaran mo, kung gusto mo, kung may kutsilyo akong dala sa katawan ko. Hindi, papipilitan mo, ayaw ka namin kapkapan. Ganun ginagawa. Ayaw pahawakan to, ayaw imbestigahan. ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Hindi naman siya inirereklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? Di ba? Malapit nang mabuking kayo. Ito lang, malapit na. Ito na, ayaw nyo, nagtatago na kayo. Iisa na ang tono nyo. Ayaw nyo ipatawag, ayaw nyo imbestigahan. Si Pinky, ganun din. Si School Bukol, ganun din. Anong meron?
Ikaw ba, Pinky? Saan sa batas na sinasabi mo na pag yung may 805 billion hindi naman kasya sa maleta at hindi mo na ipapatawag? At pag may crime, hindi na ipapatawag. Saan sa batas yung pinagsasabi nyo? Sarili mo lang yan. Ugok-ugok. At i-interview nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen. Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation. Tapos si Senator Marcoleta didiin mo, pinatutulog mo sa kanila, pinatutulog mo na mag-inaaway ka ni Senator Marcoleta, nililinlang mo kami, hindi mo kami malilinlang. 'Di ba? Magsimba ka muna araw-araw, simulan mo ngayon. Dahil hindi mo matututunan yung isang bagay na karunungan na isa-isip lang at hindi ka nagsisimba sa araw-araw sa ano-ano mo. And it Hindi niya kumikilala sa Diyos kung mga to eh. Yeah. intends to send a chilling effect to those na gusto Si Senator Marcoleta, yan, may relihiyon niya sinusunod dun sa kanya, paniniwala niya. Kaya yung puso niya, busilak. Ha? Kahit ano, palagay natin pinakamasamang tao, no? Pero sumasamba pa sa Panginoon Diyos, may talata sa Biblia, kahit anong kasalanan mo, papaputiin niyang parang niebe. Ikaw, hindi ka sisimba. Hindi ka naman lang tumatawag sa Panginoon. Baka sa bahay mo lang, di ba? Baka anong Diyos yung tinatawag mo sa bahay, baka hindi Diyos yun. gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, Ba't ko sinasabi yung religion? Bakit? Kasi si Senator Marcoleta religyoso eh. Kaya mas paniniwalaan namin yun kaysa sa inyo, Pinky. itong gagawin sa inyo, interviewin kayo, patatawag kayo, investigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Ang assertion ko kanina, ang sinasabi ko sa kanila, of course, no, sinasabi nga namin yung NBI ay isang respetadong institusyon at kami nananalig sa NBI. Pero ang tanong ko, kung ini-establish lang yung identity ng mga tao, de-establish nila. Kasi kung tatanungin nila yung mga tao, sabi nila kasi hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. Sabi ko nga, non-crime to eh. Wala namang kaso itong mga taong to. Now, if you insist that there is a crime, dapat imbestigahan yung tinuturo nila sa affidavit dahil yun Tama. yung krimen. Di ba dalawa yung investigasyon na ginawa ng NBI dati, yung Napoles case at saka yung PhilHealth scam. So if that is the case, ipatawag nila yung tinuturo. Attorney Tapasio also insisted on that. Sabi ko nga, kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit dun sa affidavit, yan, papayag kami sa... Hindi, wag na lang si Pangulong Marcos ipatawag. Kasi presidente pa rin niya kahit papaano eh. Wag na lang yun. Yung dalawang congressman na lang. Sige, wag na si Sandro. Yung Martin na lang. Sige. Sige, wag na si Martin. Imbitahan mo na lang ay yung mga otoridad. Hindi nyo pa rin gagawin. Totohanan at kabuuan Bakit iimbitahan? Para tanungin. At para matanong sa Senate, ayaw nyo pa rin. ng investigasyon. Pero kung iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen doon? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen para imbestigahan ng NBI? Pero with your indulgence, hindi po ba ang proseso po ng investigasyon, normally po pag may nagreklamo, kinukuha mo muna yung facts, lahat Yes. ng nagreklamo. Correct. After that, yung po mga inaakusahan yung susunod po ipapatawag. Correct. Dito po sa NBI. No? Correct. Would you agree na ito po yung preliminary step na gustong gawin ng NBI? So pagka ako pala nag-file sa korte, pag nag-file pala ako sa korte, tatanungin muna ng piskal, sino ka ba? May kaso ka ba? Ikaw ba ay kriminal? Ikaw ba ay kung saan ka nanggaling? Sino nagpopondo sa'yo? Hindi naman tatanong ng piskal yun eh. Di ba? Sa investigasyon niya eh. Ang imbestigan niya yung krimen na sinasabi ko. Ngayon, batay dun sa krimen, yung mga kalaban, yung mga inakusahan na tumanggap ng pera, sila magsabi na ito walang kredibilidad, ito hindi totoo, ito hindi totoo. Yun na magsabi, hindi si Pinky. Ano ka ba? Abogado ka ba? Tigapagtanggol ka ba ng mga tinuro ng 18 Marines? Ang ako tinuturo ng 18 Marines, kumuha ng maleta. Tapos si Pinky sabihin, hindi totoo siya sabi ng 18 Marines. Ako magsasabi noon. Ako congressman. Isa ako sa mga pinangalanan ng 18 Marines. Maghaharap-harap kami. Ako magsasabi sa 18 Marines na hindi totoo siya sabi nyo. Ha? Wala kayong kredibilidad. Yung may karapatan ang magsasabi, yung tinuro ng 18 Marines. Hindi ikaw, Pinky. But for us to be investigated initially by the investigative body, yun ang mali. Kami na bigla may kasalanan. Nag-file ka sa piskal, nagreklamo ka. Sinabi mo yung katotohanan sa pagnanakaw dito sa gobyerno. Pagkatapos ikaw inimbestigahan, parang di ata tama. Excuse me lang, sasagutin ko si John, from a legal standpoint.
Ganito po yung sinasabi mong proseso, no? Ganito yung sinasabi kong proseso kasi. You file a complaint. Nag-allege ka ng mga krimen doon. Since that is an affidavit, meaning to say it is under oath, at nung isang araw pumunta rito yung notaryo at napatunayan niya, siya ay tunay na abogado, siya ay notaryo at humarap sa kanya yung 18 na mga nagsagawa ng affidavit. That entitles the affidavit to full faith and credit upon its face. Ano pong ibig sabihin yan? Kung walang po kontra dyan, yan na ang totoo. Sino ang dapat kumontra dyan? Yun bang piskal o yung NBI? Hindi po. Yung binabanggit. Ikaw ang magdefensa. Ikaw ang magsabi, bakit hindi totoo itong sinasabi? Ito ay hindi totoo. Ito kasi Hindi, ang nagdidepensa sila, Pinky, yung otoridad. Antindi, no? Ngayon lang ako, first time ko makakita ng krimen. Tutulan nyo, mga bangag vloggers, na ang isang nagtitestigo, tama man o tama man o mali yan, dapat ang magdidepensa, yung itinuturo ng mga itong 18 Marines. Saka nakakita, ang dedepensa yung si Pinky, yung otoridad, sasabihin, hindi, kailangan ganito sila. Ang masaklap nito, yung mga bangag vloggers ang nagdidepensa. Sino kayo? Bumatay kayo sa litrato? Peki litrato, AI, anya AI. Patunayan mo yan sa investigasyon. lingan. Ito, Gusto mo sumama kayo, yung mga bangag vloggers, sumama kayo para patunayan nyo. O kung may nakita kang AI sa post, o AI to, kasi para tingnan mo, may takip ng kaldero yung picture, o siya sabi, may takip na ng kaldero yung picture, o sige, sumama ka. O di turo nyo. Kilala ka naman, ilang followers mo, 500,000 followers kaya yata. Pwede mong pumunta ka sa NBI, sir, makapagsasabi ako na yung picture edited. Pumunta ka, sumama ka. Kung talagang concern ka, malay mo, dumami pa views mo. Diba? Bakilala ka pa, o di pabor pa sa'yo yun. Sumama ka, ipresenta mo, ito, kaldero po yung nakatakip sa kanya, yung may mga pera, o di sumama ka, sabihin mo sa kanya. Ganon, hindi mo sabihin na, hindi, peke yan. Pwede ba yun? walang katotohanan nito. Bakit sila ang nag-establish kung meron o walang katotohanan? Again, an affidavit duly sworn before a notary public is entitled to full faith and credit upon its face. Paniwalaan mo muna yan. Patawag mo muna yung kabila. Pag napatunayan ng kabila na walang katotohanan, saka mo i-dismiss. Hindi yung ikaw ang bubusisiin mo yung complaint. Hindi po ganun yun. Meron po kaming very Ito, panoorin niyo po, napakatalino ng sagot ni Atty. Baligod. Dito sila corner talaga eh. Oo. Talagang natataranta ito, kikilabot. Talagang ang galing ni Baligod. Pero tatlo ata sa Marines pinasok yung bahay. productive na exercise kanina. No? So the NBI cleared na hindi mga suspects ang mga ito, kundi mga potential witnesses. At magkakaroon kami ng susunod na proseso para maglatag kami ng ebidensya laban doon sa mga pinangalanan nila sa kanilang affidavit. When you say may nagibagong proseso, Babalik kami dito para sa mga dokumento, mga ibang ebidensya. Tapos sabi nila, may nagsabi pa mga bangag vloggers, tignan yung mga itsura ng mga yan ba papagkakatiwalaan? Hindi, no? Bumate sila sa itsura. Uy, mga Pilipino sila. Kaya ganyan ang mga itsura ng mga Asyano, ganyan ang mga kulay. At mga Marines, ganyan ang mga katawan nila. Diba, titikas ng mga lalaki yung mga leeg. Sanay sa training niya mga yan. Tignan mo yung mga itsura. Batak na batak yung katawan. Hindi yan dinampot kung saan lang. Ganyan talaga itsura ng mga Marines pag may mga edad na rin. Ayan, ito may mga itsura nila para talagang mamang-mama silang dati niyan. Lalaki-lalaki dati niyan. Pahuhusgahan nyo yan? Hindi naman mga foreigner yan eh. Naghahanap kayo ng mga gwapong-gwapo. Hindi. Pilipino yan. Natural na Pilipino. Yung mga typical na mga Pilipino. Yan ang mga itsura. Antindi ng mga to. Ano po yung mga naging tanong mo kanina? Well, ang sabi kasi sa subpoena, they just want to establish the identity ng mga 18. So, sabi ko, okay lang kami sa identity. So, pinakita namin yung kanilang serial number, government-issued identification cards, etc. And then sabi ko, pumayag kami na magtanong pa sila. Kaya inisa-isa nilang tinanong kanina. No? Inisa-isa silang tinanong kanina at okay naman. Sabi ko nga,
very productive po yung araw na ito para sa hinahangad natin na magkaroon ng justisya doon sa mga ninakaw sa taban ng bayan. One-on-one interview. Oo, pinayagan ko. Kahit walang authority ang NBI na i-one-on-one sila dahil kailangan ng abogado sana ang bawat isa, pero pinayagan po namin sila. Alam mo, lahat ng pabor, binibigay ni Atty. Baligod. Sasabihin nyo, sisinungaling to mga to. Sa kayo nakakita lahat, ikaw gusto ipa-cross-exam sila. Tanungin nyo kami. Kayo hinahamon. Sino paniniwalaan nyo? Yung taong sasabi nyo na mga sinungaling, mga 18 maris sinungaling, na sila naghahamon? O yung hinamon nila, hindi pumapalag sa investigasyon? Sino may tinatago? Sino nagsasabi ng katotohanan? Sige nga! Kahit saan kayo makarating eh. Kahit konsensya, scientist tanongin nyo, kahit Biblia tanongin nyo eh. Wala naman kaming itatago na lihim or ano, no? So, kaya nga sila nag-affidavit, handa po silang panindigan yung kanilang sinasabi. Sir, pa-clarify naman yung sinasabi mo na pinapatawag din sila ng ombudsman sa kailan. Na, merong letter ang ombudsman sa akin na gusto rin nilang tingnan itong affidavit. Walang petsa, no? Walang petsa na binigay. So, gustong tingnan yung affidavit, pero paano i-invite din nila na pumunta doon yung hearing? Maaaring ganon, no? Pero pupunta ba kayo? Oo naman. Bakit attorney? Madidiin kasi yung amo nila eh. Promise, madidiin yung amo nila. Ang isang bagay po na katotohanan, tandaan nyo, lilitaw. Kahit anong gawin yung pilit, lilitaw. Tatandaan nyo yan. Bakit hindi? Inigitahan kami. Pag ito natuloy yung investigasyon, itinuloy nila, mabubuking lahat. Sabihin ko sa inyo. Kaya hindi nila gagawin niya parang kay Lebiste yung ginawa nila. Parang ganyan. Magkapahiyaan na, magkabukingan na hindi nila itutuloy ang investigasyon. Yan po yung point namin noon, madodoble lang. Pero pagbigyan natin sila, kung gusto ng NBI mag-imbestiga, cooperate kami. Kung gusto ng ombudsman ang mag-imbestiga, cooperate kami. Oh, pero may requirements sila. Ngayon lang kayo makakakita na mag-iimbestiga, may requirements. Si Pinky, ngayon mo lang makikita si Pinky na magtatanong sa, tatanungin to ng 18 maris, i-cross-exam, may requirements. Naknan teteng naman talaga. Di ba kayo hindi na Ano yung mga sinabi ko kung yung mga members ng PDP ay hindi ko tutuloy pa. Tulad po nung flight logs, air taxi, and yung ano, from 2023 to 2025, wala daw po ganun maso na Okay. Ganito na lang, no? Kasi ang clarify namin kanina yung mga sinasabi ni Director Matibag sa media, no? Narinig nyo naman siguro, napanood nyo. Unang sinabi ni Director Matibag, 14 lamang daw ang Marines. So, pinakita namin na 16 talaga ang Marines, 2 ang Army. Tamo, napakasinungaling. Saka ano naman, kung palagay natin hindi Marines lahat yan, ano naman? Gusto nyo ba Marines lahat yan bago pa paniwalaan? Gusto nyo ba professional lahat yan? Kahit yan tambay lang sa kanto, pag yan tumistigo, hindi naman pwedeng paniwalaan kagad eh. Imbestigahan nyo. Eh di nyo nga ginagawa eh. So, napatunayan namin na hindi totoo yung mga alegasyon ni Director Matibag. Pangalawa, yung sinasabi niyang isang general daw, class 75 ng PMA, ang nag-recruit sa kanila. Pinabulaanan namin yon na hindi totoo. Number 3, ang sinasabi ni Director Matibag, nagpirma lamang ang mga ito dahil meron silang economic problems, no? Economic reasons daw. At ipinakita namin na hindi kami nabayaran, bagkus ang gusto lang namin ay lumabas ang katotohanan. Tamo, haka-haka nyo lang pala yan. Tapos gusto nyo ipalamon sa mga taong bayan na paniwalaan ng taong bayan na itong mga to sinungaling. Titindi nyo. Mga nakaupo pa lang kayo dyan sa authority, kayo may authority. Tungkol sa bilyon-bilyong ninakaw sa kaban ng bayan. Yung flight detail na sinasabi po ninyo, ang sabi ni Director Matibag,
sa 2023 to 2025, di ba sinabi niya, ay wala daw eroplano ng air taxi pumuntang Ilocos. Eh, kinaligtaan niya yung 2022. Bakit ba 23 to 25 lang ang sinasabi niya? O, bakit? Bakit? Kasi, isasabihin mo, baka, yun lang kasi ang walang flight. Sabihin mo yung 2022, kayo naman, oh. Kasi 20 Sabihin nila, di ba si Pangulong Duterte pa ang presidente noong 2022? O, edi sama mo! Si Pangulong Duterte pala, walang presidente nito kung sino. Isama mo! Gusto mo 2016 pa, isama mo eh. Imbitahan nyo lang to. 22, nag-deliver sa Ilocos na gamit ang eroplano. Walang pagkatakip si Balico, tandaan nyo. Ang 18 Marines open sa lahat. Walang ginagawang kahit anong pagtatakip. Handa sa investigasyon, handa sa cross-exam, handa sa affidavit, kumpleto lahat potahe. Kumpleto. Ipinipresenta sarili. Ipinagsisiksika ng sarili na maimbestigahan sila. Tapos kayo ayaw nyo? Tapos pagdududahan nyo to? Wow! Hindi ka panipaniwala sinasabi nyo. Tao rin kami. May damdamin din kami. Tinuruan kami ng magulang namin kung paano makaunawa. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung intel o informasyon ni Director Matibag. Wala yun. Baka bungangalan niya yun para yung tao maiba yung utak. At lahat po yan, naklaro namin kanina at sa tingin ko, nakumbinsi naman ang mga investigador. So you're saying, sir, in 2022, meron sigurado may flight logs po. Yes. Oo. Eh, ang sinabi lang niya, 23 to 25 eh. He conveniently skipped 2022. Hindi dapat ganun ang investigador. Ang investigador, bago magbukas ng bunganga, he should first be sure of his facts. Tama. Dito po, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sinasabi ni Director. Ayun na po yung share the same sentiment. Hindi ko po narinig yung sinabi ni Topacio so hindi ako makapag-comment. Kamotin kahoy daw yung minsan yung mga liderato ng NBI. What's your comment po? Ayaw pong mag-comment. Idea niya yun or opinion niya. Attorney, hindi ba kayo hihingi na Yung talino ni ano? Sabi mo nakatanggap sila ng death threat. Ito na, may death threat. Kaya naman natin i-handle yan. In fact, sabi ko nga kanina sa taas, merong 3 bahay ng mga dating sundalo na pinasok. Hindi yung mga kasamahan ng mga ito. Isa sa Cagayan, isa sa Iloilo, Tama. Nakita nyo? Pinasok. Bakit? Desperado na eh. Desperado na. Kung totoo man to Pananakot, no? Pinasok niyo. Tatlo sa 18 ex-marines yung pinasok yung bahay. Hindi kasama sa 18. Kasamahan nila hindi kasama sa 18. Kasamahan nila. So, ibig sabihin, Marines pa rin. O sundalo pa rin. dati kay Saldico na trabahante. Ito kasi hindi pwedeng pasukin yata 18 Marines kasi nakasecured ata to kala Mike Defensor yung pati kay Baligod, yung itong 18 Marines, pinoprotektahan niya ito ng mga siguro ng kapwa sino man. Pinasok ang bahay ng 3. No? Pananakot. Pero attorney, hindi naman Hindi pala 18 Marines, pero anong ba't pinasok? Para saan? Gugurgurin? Ano? inutusan kayo ni Daddy ko. Hindi. Hindi ko man kilala yan. Gusto ko nga makulong siya eh. Dahil sa pagnanakaw niya eh. Tamo si Saldico, gusto niya makulong siya. Matalino to si Baligod, sabi ko sa inyo. Mga pain niya, pati gusto niya idemanda sila ni Treleling, ni Junel, para mas umangat ang katotohanan. Sige lang, go lang kayo ng go. Sir, para malinaw lang, willing kayong mag-submit ng independent affidavit isa-isa sa ombudsman, sir. Walang problema. Kung ano man ang gusto nilang forma, kung hindi nila maintindihan ang ibig sabihin ng joint affidavit, pwede kaming mag-individual. Walang issue. O, tamo, lahat ng pabor, lahat ng gusto nila, ibibigay nila Baligod. Tapos ayaw niya imbestigahan. Ano ba bang kulang? Ano pa ba, Pinky? So, satisfied na po ba kayo na dito? Ginagawa yung investigation? Tapos gusto ba rin po ma-authorize sa Senado yung mga Bahala rin po ang Senado. Wala kaming impluensya sa kanila. Pero kahit saan kami dalhin, pupunta kami para lang lumabas ang katotohanan
they test the credibility of the 18, we are open to that. Sir, 100 daw kung hindi na isa, kumano, and 38 daw yung pumayag, including the 18 words, may 20 daw pa po na. Hindi ko alam din yan eh. Kaya na, hindi ko alam kung saan nanggagaling yan. Pero may lalagkat pa, sorry. Ayaw ko munang sagutin yan. Sir, ano yung kwento doon sa mga pinapasok na bahay, yung mga kasamahan nila? Kakwento lang. Ang idea, ang assessment ko, pananakot lang. Yung may nila kayo sa sino. Oo, yes. Para wala nang lumabas na iba pa. Sir, sino? Kung naliliyan kayo, sino yung nasa likod ng mga kumakabasa? Oh, meron akong idea pero hindi ko may share. Hindi, ayaw ko munang sagutin yan. Mga ilan pa yan, attorney? Mga ilan na lang? Hindi ko alam kasi ang computation ni director 100 pa daw. Grabe. Hindi, daw po including the 18, so may 20 taro po. hindi ko rin alam yan po. Attorney, meron sa inyo, sir, meron po bang lalabas or ba? Ayaw ko munang sagutin. Sir, you're not concerned yung lalabas? Sir, natanggap nila. Anong klaseng death? Kasi hindi ba yung sabi nila? Hindi, nasabi naman na namin yung text messages eh. Anong masasabi, sir, sa Mag-ingat kayo kasi kung hindi nyo mapataob itong gobyerno, meron din kayong kalalagyan. Yung mga ganun. Grabe, no? Tumistigo lang, gaganunin kayo ng gobyerno. Ako, sir, tuturo ko sino ng kumarnap. Siguraduhin mo lang, kung di mo mapataob kami, may kalalagyan ka sa amin. Bida kang gaganunin, antindi ng gobyerno. Inyo ba yung gobyernong to? Pinamamahalaan nyo lang to. After mga 10 years, wala na kayo, lilipas din to. Hindi naman inyo to eh. Sometime February. Early week. First week. Sunod-sunod kasi yun eh. Sunod-sunod. Ayun, yung galing pa yun sa active na military officer. Directly pinasa ko sa inyo, o pinasa lang po Sa kanila. Sa kanila, lahat. Sir, lahat sila nakatanggap ng text message. Yeah, may dalawang nakatanggap, kaya pinabasa sa kasamahan nila. Yes, yes. So, alam, sir, na lilitaw. O yun yung nag-trigger sa inyo para nabasa ka. Hindi naman. Wala. Hindi kami affected sa threats. Okay po. Totoo po ba, sa briefing, hindi dyan, hindi daw matawag na dito pari, sabi ko. Klinaro na namin yun. Hindi namin alam kung saan nanggaling yung sinasabi ni Director. Pero naipakita namin ang pruweba na 16 ang Marines, 2 ang Army. May driver po. Yung driver na sinasabi. Naku, si Director ang tanungin nyo doon kasi hindi tama yung sinasabi niya. Pero kailan po kayo babalik at ano po yun yung package na makakompress yung mga parties? Next week, babalik kami para dala na namin yung mga ibang ebidensya. Kasi yung subpoena nga, iba nakalagay lang doon to verify the identity. Hindi naman nila sinabing, dalhin nyo ang mga ebidensya nyo. So next week po yun, next week. Ano yung sir, anong date? Ha? Sir, lahat kayo. Lahat. Parang 90 dyan, hindi ko makakuha. Grabe. Ibigyan daw nila 90. ako ng sulat. Ang dami nun. Basta next week, no? Ano, hindi pa rin credible, Pinky? Ha? 90 na to? I-discredit mo to? Kahit isa na lang, hindi mo maimbestigahan, kahit isang piraso dyan, ayaw mo imbestigahan? Gagawin mo ba yung lahat ng 90 maris o 18 maris, isang tao lang? Hindi mo pwedeng imbestigahan isa-isa bago mo sabihin, hindi totoo siya sabi ng mga to? Okay. Satisfied kami sa nangyari kanina? Pwede po. Alas lang po, sir. Okay naman po yung trato nila sa amin, sir. Makataong, sir, mabait po sila. At, ano naman lang, mabait po sila sa amin. Okay, maraming salamat po sa inyo. Makapapatunayan talaga natin, halatang-halata na talaga. Hayagan na sa atin. Hindi na mahalata hayagan na talagang ayaw nila imbestigahan to. Oo. Alam nyo na kung bakit ayaw nila imbestigahan. Natandaan nyo yan. Kahit bata pa kayo tinuruan kayo ng magulang nyo,
ang isang bagay na ayaw magsabi, mag-imbestiga, alam nyo na kung ano ibig sabihin. Maraming salamat. Mag-ingat lahat kayo. Isang masustansyang pag-uusap, isang marami kayong matututulang talakayan. Mag-ingat lahat kayo, pati mga OFW dyan sa Middle East. Paalam sa inyong lahat.